Pasko na talaga sinta ko kaya dapat masaya na tayong lahat. Ito po si Alwin Ignacio, the Divo That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex At Brosas. pinapanood niyo po ngayong linggo ang The Kitty Show, Tarayana Talakayan Showbiz Edition. And of course, when Christmas is near, the movies of the Metro Manila Film Fest ay hindi namin pwedeng hindi pag-usapan. 20 balitaan po ang aming individual na dinaluhan. Ako po ay naimbitahan sa Bar Boys After School at si kumaring Ultra Maldita ay ang Call Me Mother. Doon muna tayo sa Call Me Mother, Mare. What say you? Kamusta naman ang pelikulang ito at saan ka na-intriga o naging mausisa? Tawag dito, natanong yung buong cast, Mm. sino ang pwede niyong sabihin na o tawagin na mother? Mhm. So, when it was Shube Etrata's turn, sabi niya si Meme Vice. Mhm. Kasi, parang minentor siya ni Meme Vice. At saka, Mhm. she acknowledges the fact na kinuha siya sa Showtime. di ba, yung ganon. Tapos, in-acknowledge din ni Device. Vice na, tawag dito, love ko yan, sabi niya ganon. Mhm. Kasi, di ba na-intriga yung dalawa? Yes. Na meron silang falling out, Oo. di ba? Tapos, akala ko nga, hindi nakasama sa Sa press movie. con. Oo, sa Yung pala movie. kasama pala sa movie. So doon, sinabi lang ni na wag tayong magpakalunod sa 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 mga gawa-gawang kwento. mga chika, 'di ba? Alam mo naman, ganun. Yun lang ang na talaga palang may mother and daughter sila, relationship yung dalawa. Parang mentor-mentee, Mhm. 'di ba? Tawag doon, tsaka parang nangilid yung, parang muntik na maiyak si Shuvi. si Shuvi. Mhm. Parang makikita mo, it can be gleaned from her reaction na there was at some point na hindi sila nagkaintindihan. Mhm. Parang doon lang na settle, doon lang Mhm. doon sa press con, parang it was worth listening to kasi nga at least nabigyan ng linaw whatever differences they have, although they did not Articulate. articulate kung anong differences nila. Okay. Mm-mm. What were your impressions of the trailer? Very, kasi sa trailer, kuha mo na lahat eh. Mhm. Yun ang impression ko. Kuha mo na lahat na there is a mother, si Nadine Lustre, Mhm. tapos parang, ewan ko kung paano napunta kay Vice Ganda yung bata, yung anak niya, tapos they were quarreling, kasi parang, dumating kasi siya sa Pilipinas, parang, I don't know if she came from abroad, tapos parang ganito, pinaglalaban ni Gusto niyang kunin ulit yung bata. Oo. Ang isa pa na punto dun sa dun sa press ko na, of course, ang sabi ni Nadine, nung marinig niyang Vice Ganda, oo kagad siya. Mhm. Pero when she was told that she will become a mother, Mhm. medyo parang Nawin lang nagulantang siya. siya. Okay. Parang at this age, di ba parang paano maano? Pero na-settle naman niya yon. Na niya kasi may integral part dun sa kung bakit siya naging mother. Mhm. Oo. Kasi ayaw niya, kasi syempre bata pa naman si Nadine, in the first place, wala pa naman siyang anak. Mhm. Hindi naman siya kasal, di ba? Mhm. So baka ma-stereotype siya ma-typecast siya. Yun ang fear niya. Okay. Nadine, Mm. mahusay na mahusay kang actress. Kahit may stereotype ka sa pagiging nanay, ang dami namang iba't ibang klaseng nanay. Mm. At pangalawa, pag mahusay yung actress, hindi ka binibigyan ng iisang role. Mm. Di ba? Kaya huwag nang umarte. Maarte. Kasi di ba pag naging mother ka na, stereotype ka na eh. Yun ang Sabi fear ko, niya. iba't ibang klase naman ang pinaglalaban ng nanay sa Mm. araw-araw. At kung mahusay kang actress, pwede ka pa rin gumawa ng nene, pa-sweet, pinag-aagawan ng sangrekwang lalaki. Diyos ko naman, parang hindi mahusay na actress kung magsalita eh. Di ba? Ako naman, sa Bar Boys After School, what is most interesting about it is that meron na po kasing Bar Boys 1 Yeah. na movie. No, napanood ko. Ito naman po yung buhay nila nung sila ay After mga school. Ito naman, itong pelikula After na to, graduation. after 10 years. After 10 years. After they graduated. Mm. So para tong reunion movie, Mm. matanda na nito si Odette Can, Yeah. na napaka-significant ng role, and during the press con, she was really like given a tribute,
Oo nga. Talagang ang pagpasok niya Oo, talagang entrada, pinalakpakan, oo. ganyan, ganyan, ganyan. And then, mas nag-mature na yung mga characters. Kumbaga, 'tong phase ng movie, adulting na sila lahat. Yung mga pangarap nila, nagkatotoo na. Yung mga problema nila, totoo na So, lahat. they were practicing lawyers na? Now, yes. Mm. Now they're practicing lawyers Mm. in this movie. And then there are new batch of lawyers who are also part of their Journey. journey. Si Sasa Girl, I think si Will Ashley, hindi ko alam Si kung lawyer. Sasa, lawyer? Yes. Si Wow. Will Ashley, hindi ko alam kung kapatid o lawyer din. And then Benedict Ramos, who was part of the musical, nag-crossover dito sa movie. Hindi ko Did you watch the entire movie na ba? Hindi. yung movie na una, no? Hindi, Yung the musical. recent one. Hindi, the recent one. Yung Barboys na press con musical. lang yun. Press con lang yun. Wala Wala pa. Basta si Benedict Ramos, na part ng musical, nag-crossover, part rin siya ng movie. Ang sa akin, what's very interesting about it is that Enzo Pineda admitting this is his very first movie na kasali siya at magiging film fest entry. So, parang matagal-tagal na rin siya sa industriya. Excited na excited siya. Hindi ba siya part ng Bar Boys nung ano? Yung Bar Boys naman na una kasi hindi naman film fest yun. Hindi film fest. Oo. It was a regular run movie. Oo. Hindi siya film fest. So, kung first time niya magiging film fest. And gusto ko kasi Siya yung nasa picture mo. si Enzo. Si Lorenzo ba yun? Yes. Oo, siya yun. So, interesado ako doon kasi sa Keep Away Banda, laging may sinasabi ang kanyang pelikula. Yeah. Diba? Nung napanood mo yung original movie, anong pinagkakasabi nila doon? Yung hardships ng ng Paano maging abogado? lawyer. Yung lawyer, student, yung ganon. Tapos, kasi ang taray-taray ni doon. Si Odette. Ni Odette Khan. Yes. Talagang parang pag nagtanong siya, parang litigation ang nangyayari. Ito, classroom setup lang yun, di ba? Parang, you were in a court. Pinanday talaga sila ni Odette, nung character ni Odette. Tsaka hindi, alam mong, yung pagkakasulat, alam mong inaral from a lawyer's point of view. Di ba? Na, yung mga terms, yung mga yung mga sagot, sa questions, are all all came from the books. Kung bakit kung bakit may mga kandidato yata na may kaso na tapos takbo pa yung mga ganon. Ang magandang mapanood dito is because real life problems na ngayon. Real life cases. Hindi na yung mga teorya na nasa loob kayo ng paaralan. Yeah. So I think that's one of the jewels of the movie. Kung paano nila aatakihin yung mga pang-araw-araw na problemang hinaharap na ng isang totoong abogado. And we have to give credit that Keep Away Banda co-wrote this with the likes of Zig Dulay and Carlos Encatu, two of the most brilliant screenplay writers and directors as well. So sila talaga ang gumawa ng script. Silang tatlo ang nagtulong-tulong, of course, with the help of real-life lawyers. Para nga naman mas makatotohanan ng bangayan. Oo, tsaka this is something something to look forward to kasi may maganda yung yung latag dun sa unang movie 'di ba? True. So, tawag dito, kung napanood mo yung first movie, papanoorin mo rin ito. Saka the fact that yung unang movie already had 17 million YouTube views. Ibig sabihin may cult following na siya. Yeah. Marami talagang gustong makita ang buhay ng mga abogado, ng mga mag-aaral. How much more yung buhay ng mga abogado na ngayong practicing lawyers na sila. Diba? Ako, I am hopeful na ang Bar Boys After School gets the love from the public. Kasi sigurado ako, yung pelikula ni Meme Vice will get all the love. Marami talagang manonood ng pelikula ni Meme Vice. So, kaya, ang wish ko sa mga taong gusto naman ng ibang putahe, gustong matuto tungkol sa advocacy at kung ano mga pinaglalaban nila, please, show some love to Bar Boys After School. Kasi, ang Call Me Mother, kung di yan number 1, nasa top 5. Sigurado nasa top 5 yan eh. Diba?
tiyak na tiyak yon. So, tong Bar Boys, tulungan po natin tong pelikulang ito kasi maganda yung mensahe, maganda ang kwento, mahusay ang direktora, mga manunulat, at mahuhusay ang mga artista. At saka ano niche ano kasi Mm. excuse me, niche ano to Niche crowd. Niche Niche movie. movie. 'Di ba? Kasi ang tawag dito, it's not all the time that we get to see a movie about lawyers. And how 'di they ba? operate now that they're practicing Ako, lawyers. parang dapat mapanood to ni Oh. 'di ba? Oh. 'Di ba? Ay, naku. Muli, iniimbitan po namin kayong panoorin ang Bar Boys After School at Call Me Mother. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultramaldita. Hi, this is Alex Brasas. Ito po at The Kitty Show. Toriana Talakayan Showbiz Edition.